Jimmy Alapag ng NLEX mga Lods, may NBA experience. So nagpapanalo sila ngayon kaya may mga nagtatanong kung ano daw ba yung ginagamit na play or sistema ni Coach Jimmy Alapag. So nung napapanood ko yung game nila mga Lods, variation of 5 outs yung ginagawa ni Coach Jimmy Alapag. Na which is ginagawa na rin naman dito yun. Pero kasi hindi naman basta-basta ganun yun. Kumbaga parang ano yung principles na ini-input mo, ano yung mga set of rules nyo pagka ganito yung nangyari, ano yung gagawin mo. Doon kasi minsan nagkakaiba yung mga 5 out at yung experience ng coach kung paano niya gagamitin yung player in certain situations. Hindi porket merong isang magandang play, gagayahin nyo, nakala nyo effective sa inyo. Doon kasi lumalabas yung galing ng isang coach, which is tingin ko, yun yung nakikita ni Coach Jimmy Alapag. Na kung ano yung lapat sa team niya, yun yung ginagamit niyang play. And actually mga Lods di ba kumuha nga din siya ng mga players na gusto niya kasi meron siyang pinipicture out siguro ng sistema at yun yung gusto niya mangyari. So mga Lods dito, magpapakita rin ako ng video sa inyo. So, ito yung isa sa mga variation na ginagamit ni Coach Jimmy Alapag. And then, meron ako napapansin na ginagawa ng players niya na sa palagay ko, kasama yun sa mga set of rules niya sa 5 out, okay? So, ito, first quarter pa lang mga Lods. Akala ko nga, naka-horns sila. Pero actually, nagkaroon lang ng pick and roll sa may ibabaw dito. So, medyo bandang wing na yan actually. Pagkatapos merong corner guy. Pag sinabing may corner guy, merong tao sa corner na kakampi mo. So, parang 3-man ang datingan nito. And then, wala nangyari, pinasa sa kabila. So yan, nagano yung 2-man, 3-man. So ibig sabihin ng 2-man, 3-man, meron dalawang tao at meron 3-man doon sa may weak side. Kaya kumat yung nandun sa may wing, sa may kabila. Ayan, kumat, di ba? Para magkaroon ng 2-man game dito. So yung 2-man game mga Lods, pwedeng pick and roll, ball screen, or pwedeng hand-off, or pwedeng ipasa mo sa big man and then magkaroon kayo ng, ano ba tawag ito? Parang pinch post action, parang gano'n, or hand-off action, di ba? So ang ginawa rito, hand-off, okay? And then, walang nangyari. So, nakuha yung advantage kasi nag-overplay yung kalaban, umatake. And then, ito number 6, nakikita nyo, nagfo-45 cut. Kaya 45 cut ang tawag dyan kasi 45 degrees. Pagkatapos, nag-collapse lahat ng mga defense and then napasa sa labas. Out time mga Lods, yung 45 cut na yun, napakahalaga nung kahit hindi napasahan kasi nagko-collapse yung defense and then nagkakaroon ng open shot sa labas. So, ito mga Lods, next, ito 5 out din to. Bakit 5 out? Nasa labas lahat. So, self-explanatory, 5 out is a formation, hindi talaga play. Kaya nga sabi ko, maraming variation ng 5 out. Ito, another variation of 5 out, okay? Yan, umatake, and then nagkaroon na naman ng another 45 cut. So, kung mapapansin nyo, may 45 cut palagi sa weak side. If ever na merong nangyayaring atake sa may strong side. Yun yung napapansin ko. And, nangyayari yun pagka baseline attack yung ginagawa ng ball handler, okay? So, ito naman mga Lods, next naman nagkaroon ng, ayan, 2-man dito, 2-man, tas yung tatlo nasa kabila. So, 2-man, 3-man, nagigis yung point. So, wala nangyari, pinasa. So, dito, pwedeng umalis yung big man, pero hindi siya umalis, kinuha niya yung bola. So, dito, nagkaroon ng parang 2-man game sa wing. So, parang ano naman to, parang pick and roll lang din sa may wing na may corner guy doon sa may kabilang side. Pero, dahil hindi tinuloy, okay, hindi pinasa yung bola, magkakaroon sana ng another action. Ito yung isa variation ng 5 out na magkakaroon ng screen doon sa kabila, okay? Parang screen away, and then mag-hand up dapat yung big man doon sa lalabas, pero hindi niya na tinuloy kasi winanon-one niya na si Junmar Fardo, which is another variation of 5 out. So ito mga Lot, nasa kabilang court na sila, yan, kabababalan. Nagkaroon naman ng 2-man, 3-man. 2-man dito sa may ball side, 3-man sa kabilang side, so 5 out na naman. So ito, baseline attack, anong aasahan nyo? Merong 45 cut. Pero yung 45 cut, hindi na kinailangan gamitin dahil tinira na ni Boric dito, okay? So mga Lods, ito iboboard ko sa inyo. Again, 5 out. So nasa labas lahat, almost. Hindi naman necessarily na kailangan labas na labas yan. Basta bibigyan nyo ng space yung gitna to operate. So ang napapansin ko, pag nandito yung bola, and then, wala nangyari, or bumalik, once na merong baseline attack, nagkakaroon ng 45 cut dito. 45 degrees kasi yan, kaya 45 cut. And then, pag nagkaroon ng collapse, ito, nag-improve position, nagpapakita para mapasahan. Okay? So mga Lods, yung baseline attack, napakahalaga nun Kunwari, ito, papunta dito, wala akong nakikitang basa-basa nagpo-45 cut. Ang nangyayari, may kumakat dito, nagpapakita. Or, pag tumira, lahat ng corner guy is rumi-rebound, yun naman napansin ko. So, kunwari, ganito nangyari. Umatake to, rumulto, wala nangyari. Sabay ito, winanon-one niya to, bumalik to. Umatake ng baseline, napapansin ko, meron na naman siyang 45 cut. As long as na pa-baseline. Okay? Ito, pa-middle. So, wala akong nakikitang 45 cut dito.
Pagka pa baseline, may nakikita akong 45 cut dito, and then si shooter tumitingin-tingin, baka pag nag-collapse siya, mapasaan siya. So, hopefully mga lods, meron kayo natutunan dito. Hindi lang yan yung nakikita kong ginagawang variation ni Coach Jimmy Alapag ha. Marami. Okay? So, hindi ko naman matuturo sa inyo lahat yun. Pero kahit papano, nagkaroon kayo ng idea sa mga iilang variation ng 5 outs ni Coach Jimmy Alapag. Thank you.